ba talaga ang ginagawa ng parametric EQ sa digital mixer? If gusto mo matutunan kung paano gamitin ang parametric EQ para sa itong video na to. Ako nga pala ulit si Philson or Sir Phil from Legato Sounds and Lights. Sa video na to, ituturo ko naman sa inyo kung paano gamitin ang parametric EQ sa ating Allen & Heath SQ5 digital mixer. Hindi lang to specific sa mixer na to. Applicable din siya sa ibang mga digital mixers. Simple lang naman ang goal ng parametric EQ. Ito ay para ma-enhance ang magaganda na tunog at bawasan or i-cut ang hindi magagandang tunog. Dito sa ating digital mixer, para pumunta sa parametric EQ, make sure na nakaselect tayo sa input channel natin. Nakaselect na tayo dito sa input channel natin, which is channel 1. Then make sure nasa processing tab tayo. Dito sa EQ display, may makikita tayo dyang x-axis tsaka y-axis. So dito sa x-axis, dito yung nasa baba, yung hertz. Nagsa-start siya from 20 Hz up to 20,000 Hz. Hindi naka-indicate yung 20 Hz pero nagsa-start yung range ng hertz to 20 Hz until 20,000 Hz. And dito naman sa y-axis, yung decibels or yung volume. So -6, -12 which is low volume. At dito naman sa taas, +6 or +12. Meron tayong 4 bands dito na pwede nating i-adjust. Mamaya ay explain ko din to. First, ay talakayan muna natin yung high pass filter. Ano ang ginagawa nito? Ang high pass filter or HPF ay isang subtractive processing tool na ginagamit para tanggalin yung mga low frequencies. Pinapadaan lang niya yung frequencies sa taas ng cutoff point. Halimbawa, kung nakaset ito sa 100 Hz, lahat ng tunog na mababa sa 100 Hz ay tinatanggal ng high pass filter. Dito sa ating digital mixer, ito yung high pass filter knob. Make sure na naka-press itong green kasi kung hindi siya naka-press, walang changes nangyayari. So makikita nyo naman na nag-green siya. Ibig sabihin naka-engage yung high pass filter natin. Kung tinaas ko yung high pass filter, napapansin nyo sa boses ko, nawawala yung low frequency or yung bass. So kung mas tinaas ko to, mas nawawala na yung mids, nawawala na yung mids natin. So yan. So for example, dito natin sinet yung high pass filter natin, nakakat na yung frequency from 2000 Hz pababa. Yan yung ginagawa ng high pass filter. Sa vocal mics, kadalasan, pwede nating i-cut yung under 100 Hz para tanggalin yung rumble at gawing malinaw ang boses. Example natin, kung hindi tayo naglagay ng high pass filter, yung low rumble or yung low notes ng boses ko, hindi siya nakakalinaw ng boses. So, kung tinaas natin yung high pass filter up to 100 Hz or maybe 120 Hz, medyo naging clear yung boses natin kasi tinanggal natin yung mga low frequency na hindi naman kailangan sa ating vocals. Sa mga instruments naman like guitars, pwede rin nating i-cut yung under 120 Hz para hindi maging bassy or muddy at magkaroon ng space ang bass guitar sa mix. In short, ang high pass filter is a tool para tanggalin ang low end frequency at gawing malinaw ang mix. Pag-usapan naman natin yung parametric EQ. Sa SQ5, bawat channel ay may 4 main EQ bands: low, low mid, high mid, at high. Bago tayo mag-EQ, importante alam natin ano ang ginagawa ng bawat frequency band sa tunog. Kung alam mo kung saan lumalabas ang bass, body, or mids, clarity at sparkle, mas madali mong malinis at mapapaganda ang mix. Okay, first, low or bass, nag-range siya from 20 Hz to around 250 Hz. Yan yung nagbibigay ng bass at punch ng tunog, usually sa mga kick drum or bass guitar at yung mga low notes ng boses. Low mids, nag-range siya from 250 Hz to 500 Hz. Ito naman yung nagbibigay ng warmth at body. Dito lumalabas ang fullness ng vocals, guitars, at piano. Next is yung high mid. Usually, nag-range siya from around 500 Hz to 5,000 Hz. Ito yung range na nagbibigay ng clarity at presence. Dito naman lumalabas yung articulation ng vocals at instruments. Last is yung high or treble. So nagre-range siya from 5,000 Hz up to 20,000 Hz or 20 kHz. Ito naman yung nagbibigay ng brightness at sparkle like cymbals, hi-hats, at yung tinis ng vocals. Okay guys, ngayon alam na natin yung 4 band EQ at basic idea kung ano ang bawat band. Oras na para matutunan yung mga tools na ginagamit natin para i-adjust ang tunog sa bawat band. Sa SQ5, bawat band ay may 4 adjustment: gain, frequency, width or Q, at shapes. Dito sa frequency knob, ang frequency knob ang nagko-control kung anong frequency ng tunog ang i-adjust natin. So for example, dito tayo sa low frequency. Kung makikita nyo sa screen, kung ina-adjust ko yung frequency band, yung frequency knob, gumagalaw siya. So ibig sabihin, dito natin siya isi-sweep yung frequency na gusto nating i-adjust. So for example, gusto natin i-adjust yung 200 Hz. So i-sweep natin yung frequency knob papunta sa 200 Hz. Next is yung gain knob. Ito yung nagko-control kung gaano kalakas o kahina ang adjustment. So for example, dito, kung gusto ko palakasin yung 200 Hz, gagalawin ko tong gain knob. Kung gusto natin palakasan, turn the knob lang. So, yan.
Kung mapapansin nyo sa vocals ko, medyo naging mas bassy yung tunog niya kasi tinaas ko yung gain to 6 decibels. And kung gusto natin hinaan, kung masyadong bassy or boomy yung boses, pwede natin bawasan yan. Usually, nasa around 3 to 6 dB ay okay na. Sa case naman sa boses ko, since malapit yung mic ko sa bibig, mas nagiging bassy yung tunog kaya mas okay na bawasan ko yung low frequency around 200 Hz para mas maging clear yung boses ko. Next is yung width or Q. Ito naman yung nagko-control kung narrow or wide ang frequency range na maapektuhan ng boost or cut. So for example, gusto natin i-cut yung 200 Hz. So a-adjust natin yung width kung gusto ba natin na narrow lang yung cut or wide yung cut. So, ganyan yung pinaka-wide. Kung magka-cut tayo ng very wide na width, kung i-adjust natin yung 200 Hz, na-affect din yung katabing Hz ng 200, which is yung 250, 150, na-adjust din yung frequency niya. Pero kung yung width natin is very narrow, ganyan lang siya, yung 200 Hz lang yung nababawas. Last is yung shape naman. Ang shape naman ang nagsasabi kung anong klase ng EQ curve ang gagamitin. Sa SQ5, pwedeng pumili ng bell shape, shelving, o high or low cut style. Depende sa band. So for example, dito sa SQ5, naka-select yung bell shape. So kung gusto natin siya palitan, try natin palitan yung shape. So ito naman yung shelving. Yung style ng pag-cut and boost niya is iba kumpara sa bell shape. Sa shelf, straight line yung nababawas niya. Kumpara sa bell shape, parang pa-bell or pa-U-shape yung pag-adjust ng frequency. And then last is yung cut. Parang the same lang siya sa high-pass filter na kinakat niya yung below sa sinet mong frequency. Alright, so magpi-play tayo ng sample recorded tracks ng bandang It All Started in May. And gagawin kong sample yung vocal track ni Red. So first step sa pag-EQ ng vocal is i-adjust natin yung high-pass filter para makat natin yung low frequency na hindi naman kailangan sa vocal. Nung tayong dalawa pa sumasabay. So, ngayon, itatry ko i-engage at disengage para makita nyo yung difference na may high-pass filter tsaka walang high-pass filter. Bakit ganyan? Kahirap mo na ibigin aking sinta. Bakit ganyan? So, kung nasa phone speaker lang kayo, hindi nyo siya maririnig, mas okay na gumamit kayo ng headphones para mas marinig nyo ng clear. Kung napansin nyo, nung in-engage ko yung high-pass filter, mas nawala yung mga bass frequency na hindi naman kinakailangan sa vocals. Para mas maging malinis or clear ang ating vocal, mas okay na yung vocal mic is engage natin high-pass filter. And sinet ko siya ng 120 Hz. So, para sa akin, medyo bassy pa rin yung tunog niya or medyo muddy. So, pag sinabing muddy, medyo maboomy or bassy pa rin yung tunog. So, try natin hanapin yung muddy na sound. Kahirap mo nang ibigin aking sinta. Ayan, nasa 200 Hz siya. So, babaan natin ng konti. Kay sarap alalahanin na sumasabay. Ayan. So, sa ngayon may konti pang adjustment na gusto kong i-adjust. So, naririnig ko na medyo boxy pa rin yung sound niya. So, yung boxy na sound is nasa around 500 Hz siya. So, try natin siyang bawasan. So, pakinggan natin. Ibigin aking sinta. Bakit ganyan? Kahirap mo. Alright. I-try natin i-disengage tsaka engage yung EQ para marinig natin yung difference. Alalahanin ang nakaraan natin. Kay hirap namang limutin ang pagmamahal mo sa akin. Alright, so very subtle lang yung difference pero nagawa natin siya na mas maging malinis at malinaw yung mix. So kung gusto niya rin taasan yung high frequency, pwede rin. Kahirap mo nang ibigin aking sinta. Bakit ganyan? Kahirap. Be careful lang tayo sa high frequency kasi sa live sound, yan yung cause ng feedback kaya minsan hinahayaan ko na ng flat yung high frequency. Ganyan. Kay hirap mo nang
hanapin aking sinta. Alright, so hanggang dito muna tayo sa basic EQ and high pass filter sa SQ5. Sobrang lawak ng EQ at marami pa talagang pwedeng pag-aralan. Kaya para sa mga gustong mag-deep dive, marami pa tayong pwedeng i-discuss sa mga advanced sessions. Sa next video, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-importanteng mixing tools, ang compressor. See you again sa next tutorial. Salamat!